Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Biyernes, Agosto 8, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Janelle Baclay. Kagkaroon sa atong balantayan kag mainit nga mga pangulong tinalan. Magbanagtag sa masobra 241 million pesos nga indemnity check para sa masobra 49 mil ka mangunguma kag mangingisda sa Iloilo ginsugura na sang PCIC. Pauntat sa rice importation ginapananaw makabulig sa local rice farmers. Hepe sang Balasan Municipal Police Station ginkakas sa pwesto. Bacolod City Police Office ginbida ang 5-minute response time sa mga punong barangay sa Bacolod City. Lalaki nga nagahupot sang illegal nga armas arestado sa Iloilo Maritime Police Station sa Banwasang San Dionisio. ICAS nakadakop sa masobra isa ka gatos ka individual nga naglapas sa anti-smoking ordinance sa bulan sang Hulyo. Department of Agriculture Western Visayas nagiwat sa consultation workshop para pasanyugon ang produksyon sang mais sa rehiyon. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:04 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 241 million pesos nga indemnity check para sa masobra 49 mil ka mga mangunguma kag mangingisda sa Iloilo ginsugura na panagtag sang PCIC. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni JP Herbas. Nagsugod na ang Department of Agriculture Philippine Crop Insurance Corporation ug PCIC Western Visayas sa pagparagtag sa kabusan na 241.4 million pesos nga valor sa indemnity claim sa 49,306 ka manguma kag mangisda sa Iloilo nga nakabalhag sang kalitan halin Enero tubtob Hulyo sa mga tuig. Ang pagparagtag sa indemnity support nagatuyo nga buligan ang mga food producers sa probinsya nga makabangon sa tumang epekto sa tag-init, pagbaha kag pagpameste. Ang indemnity program sa PCIC nagasakop sang nanuhay-tuhay nga produkto kag kagamitan nga ginagamit sa produksyon sang palay, mais, high-value crops, livestock kag fisheries. Nagapabilin nga pinaka-apektado nga commodity ang palay kag mais. Halos 45,000 ka rice farmer kag masobra 3,400 ka corn farmer ang apektado suno sa ahensya. Sa subong, padayon nga ginganyo sa ahensya ang mga manghuma kag mga mangisda nga magparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o kon RSBSA para sa libre nga insurance coverage. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpauntat sang rice importation ginapananaw nga makabulig sa mga local rice farmers. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita.
Paborang rice retailer nga si Nathaniel Falsis gikan sa Aro Big Market na temporaryo nga untaton ng pag-import sang bugas sa luwasang pungsod ng ginmando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpakigangot sa Radyo Pilipinas Iloilo sa natungdan ginpayag sini nga kakompetisyon sa local farmers ang rice import. Pagi sa 60-day ban, mas mahatagan oportunidad ang mga manguma nga magbaligya sa mataas nga presyo sa ilang produkto nga bugas. Ginpayag naman ni Greg Sambulan na dapat mas mabuligan pa sang gobyerno ang mga manguma kag masuportahan magluwas sa pagpatuman sang ban sa rice importation. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hepe sang Balasan Municipal Police Station ginkakas sa pwesto. Radyo Pilipinas. Radyo Balita ni Pilipinas. Paul Tarosa. Ginkakas sa pwesto bilang hepe sang Balasan Municipal Police Station si Police Captain Renzo Martinez. Ini ang ginkumpirma sa Police Regional Office 6. Ang pagkakasa hepe, may kaangtanan sa pwesto nga nakapalagyo samtang nagasakay sa patrol sang kapulisan. Kalakip man sa ginkakas among tatlo ka pulis nga napalagyuhan sang preso sa karong gimanduan ni Police Regional Office 6 Director Josefino Ligan ang Iloilo Police Provincial Office nga maghiwat sang tulid nga investigasyon agud balikawan ang mga kaangay sini nga insidente. Nagapabilin nga maligo ng PRO6 sa ilang commitment nga mapabilin ng talinong, seguridad kag hustisya sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bacolod City Police Office ginbida ang 5-minute response time sa mga punong barangay sa Bacolod City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagpanumbalik sa balita si Paul Tarosa. Inbida ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel George T. Coronica ang tandaan sa kapulisan sa pagresponde sa mga punong barangay sa Bacolod City sa giniwat nga duha ka adlaw nga 5-minute response strategy demonstration. Sa giniwat nga demonstration mismo mga punong barangay nagpili sa mga lugar agud takso ng response time sa mga estasyon sang pulis sa Bacolod City. Nangin mabinungahon ang aktibidad bangod na istoryahan man sang BCPO kag mga punong barangay ang mga bagay nga dapat himuon para sa talunsay nga koordinasyon kung may insidente o kung emerhensya. Ang 5-minute response strategy demonstration ng BCPO pagpakita sa ilang commitment sa programa ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lalaki nga nagahupot sa illegal nga armas na dakpan sa Maritime Police Station sa Banwa sang San Dionisio. Radyo Pilipinas. Radyo Gari ang Pilipinas. balita. Arestado sa Iloilo Maritime Police Station ang isa ka lalaki nga nagahupot sa illegal nga armas sa ginpatagan nga raid sa barangay Santol, San Dionisio, Iloilo. Ang suspect ginikilala nga si Ray Parian, 49 anyos, kag residente sang minambitan nga lugar. Sunod kay Police Major John Vierhilsa, Chief sang Iloilo Maritime Police Station. Sa gahom sang search warrant, ginraid sa kapulisan ng balay sang suspect na na-recovering sa ka-revolver kag mga bala. Ang suspect may pending pangakaso nga homicide sa Marso 9 tuwing 2025. Sa pagka-aresto sa suspect, kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 bangod sa illegal nga armas ang iya pag-aatubangon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Anti-Smoking Task Force nakadakop sang 104 ka mga individual nga naglapas sa anti-smoking ordinance sa bulan sang Hulyo. Radyo Pilipinas. Radyo Detalye Pilipinas. sa balita. Naglibot sa 104 ka individual na dakpan na naglapas sa anti-smoking ordinance sa syudad sang Iloilo sa nagdigad nga bulan sang Hulyo. Sa datos sang Iloilo City Anti-Smoking Task Force, 14 naman ka mga events ang gin-monitor at 64 ka mga establishmento ang gin-inspeksyon. May 30 naman ka mga dugang nga anti-smoking signs ang ginpahamtan sa nagkalain-lain nga lugar agud mapaalinto ng publiko sa ginapatuman nga layi. Padayon ang kooperasyon sa ICAS kag Iloilo City Police Office kung sa diin ang Police Station 1 nakarecord sa 11 ka mga apprehension samtang ang ICPO 4 sa distrito sa Molo may 5 kada ICPS 9 sa MH del Pilar kag Dumon mayara sing napulo ka mga apprehensions. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Leon Central Elementary School may bago na nga mga school building. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JT Erbas. Magamit na sa mga estudyantes ang Leon Central Elementary School o LCES ang mabag-o nga hulot klasihan sa ila burutuan.
Ini kasunod sa formal nga inaugurasyon kag pag-turnover sang two-story school building nga natukod pinagi sa pagpangikasog sang Uswag Ilonggo Party List. Ang proyekto may 4 ka classroom kag may pondo nga masobra sa 15 milyones pesos. Sino kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo ang proyekto sa nasambit nga bultuan ang labing una nga school building project sang iya party list nga formal na nga nainagurahan magluwas sa LCS. Isa pa kablutuan sa Banwa sang Leon ang gintukuran sang two-story school building apang may 6 kahulot klasihan. Patag sang kongresista ang edukasyon kabahin sang iya 5 major agenda. Rason kung nga agintingoan niya nga makapatindog sa madamo pang hulot klasihan sa rabaton nga paribago nga bulig. Tuman ang pagpasalamat ni Leon Mayor Maria Lina Hulipa sa Uswag Ilonggo. Samtang kadungan sang iya pagpasalamat ginpasalig ni LCS Principal Jo Marie Camago nga ila pagahalungan ang nabaton nga proyekto agud madamo pang kabataan sa Leon ang makabenepisyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PA Western Visayas naghiwat sang consultation workshop para pasanyugon ang produksyon sang mais sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Alias ang balita. Naghiwat sa Corn Cluster Consultation Workshop ang Department of Agriculture Western Visayas National Corn Program sang Damlaglang. Ang aktibidad ginpasakupan sa pasobra 150 ka manguma sa rehiyon. Sunod sa DA Western Visayas, katuyan sa aktibidad nga masabat ang ginatubang ang mga panghangkat kag makita ang mga oportunidad sa pagbatuman sa mga wet season intervention. Lakip sa mga intervention ang pagpanghatag sa mga inputs, mga makinarya kag technical na suporta sa mga mangunguma. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ipanugyanan nga maghingagaw sa pagparehistro ang mga bagong nga botante sa syudad sang Iloilo sa nabilin nga 4 ka adlaw sang voters registration. Sa gintalaan nga schedule sang Comelec Iloilo City halin Agosto 7 tungtod 10. Hiwaton ang registration sa Robinsons Main Iloilo hasta sa adlaw sang Domingo. Sa karon may masobra na sa 3,000 ang narehistro sang Comelec Iloilo City. Binabanta yara naman sa 8,000 ang target nga makaparehistro santo sa estimate sang komisyon sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anom katawog indakop bangod sang paggamit sang dinamita sa pagpangisda sa banwa sang Carles. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ano manggindakop bangod sa nagagamit sang dinamita sa pagpangisda sa baybayon sakop sang Sitio Naburot, Barangay Buena Vista sa Banwa sang Carles. Ang anom lunsay pumuluyo sa nasambit nga barangay. Katuwang sang bantay dagat ang Carles Municipal Police Station sa padayon nga pagsiguro nga ginapangapina ng mga baybayon kag palangabuyan sa mga pumuluyo batok sa iligal nga pagpangisda. Nakuha sa nasambit nga Joint Seaborne Patrol ang duha ka sakayang pangpangisda, lakip na ang iban pa nga gamit mga air compressors, fabricated clippers, diving goggles kag improvised scoop nets. Ang mga nagkaladakpan magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Section 92 sang Republic Act 8550 as amended by RA 10654. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Toychante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Liwat lauman ang passport on wheels sa Rojas City, Capiz. Liwaton ng passport on wheels sa bulan sang Setyembre. Pinaagi sa pagbinuligay sa Department of Foreign Affairs, Office of the Consular Affairs, kag local government sang Rojas. Para makakuha sa slot para sa passport application, kinahanglan anay mag-agi sa pre-verification nga hiwaton sa Rojas City Hall alas 9 sa aga, tubtob alas 3 sang hapon sa Agosto 12 para sa minor, senior citizens, person with disabilities, kag nakabusong. Sa Agosto 13 naman ang pre-verification para sa regular applicants. Ginklaro sang LGU nga new kag renewal passport application lamang ang pagabatunon. 1,200 pesos ang processing fee pinaagi sa electronic payment. Ginklaro man sa Rojas City Government, the first come first serve basis ang passport application pinaagi sa passport on wheels. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 33 ka SLP beneficiary sa Tapas Capiz ginpaidalom sa bookkeeping training. Radyo Pilipinas. Radyo Balita ni Pilipinas. Marian Grace Erenieta. Gimpaidalom sa bookkeeping training ang 33 ka Sustainable Livelihood Program akong SLP beneficiary gikan sa Tapas Capiz
sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Ang mga partisipante ang representante sa 5 ka-DSWD Organized Livelihood Associations sa idalom sa payapa at masaganang pamayanan ukon pamana program. Ang mga asosasyon amo ang AGC Pamana SLP Association, Agpalali Pamana SLP Association, Daan Norte Pamana SLP Association, Hilongwan Pamana SLP Association, Taghugpong Maliao Pamana SLP Association, kung sa diin kada asosasyon ang magabaton sa 300,000 pesos na seed capital funding. Magluwas sa 5 ka-DSWD Organized Association ang tumalambong sa training ang gikan man sa 6 pa ka asosasyon sa idalom sang regular SLP. Ini ang Bagong Barrio SLP Association, Apero SLP Association, Balcam SLP Association, Malipayon Agtugas SLP Association, San Nicolas Gulayan SLP Association, Tagbakas Taslan SLP Association. Kada partisipante nakatapos ang 8-hour simple bookkeeping training nga nagatuyo nga tudloan ang mga tumalambong sang essential financial management skills nga makabulig sa ila sa insakto nga pag-track sang income kag expenses lakip man sa pag-sustain sang livelihood projects. Lakip sa livelihood projects nga igatukod sa mga asosasyon amo ang milling and retailing, Carabao racing, poultry production, native chicken farming, vegetable production, tailoring, variety stores, kag karenderya o kon local eatery businesses. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Masobra 3,000 ka mga social pensioners sa Dueñas, Iloilo nagbaton sang ilang pension para sa third quarter sang 2025. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Nagapanukalik sa balita si Marian Grace Aranyata. Nagbaton sang ila pension ang 3,725 ka social pensioner sa Banwa sang Dueñas, Iloilo, gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Nagpanghatag ang Regional Office ng kabugusan nga 11.1 million pesos nga stipend para sa mga social pensioner. Kada benepisyaryo nagbato sa tig 3,000 pesos para sa third quarter o kon 1,000 pesos kada bulan pinaagi sa transfer of funds. Ang tagbaton ang gikan sa 47 ka barangay sa munisipalidad. Ang social pension program nagatuyo nga maghatag sa bulanan nga stipend sa mga maluya, masakiton o kon disabled nga wala sang pension o kon permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance sa ila himata. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. 340,000 pesos na balor sang shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Banwa sang Leganes. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Paul Taros. Arestado sa Leganes Municipal Police Station ang isa ka drugista sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Poblasyon, Leganes, Iloilo. Ang suspect, yun kilala nga si Buning, 31 anyos, kag residente sa Barangay Talibong, Saraga, Iloilo. Nagkumpiska sa suspect ang 59 grams ng shabu nga nagabalor sa 340,000 pesos kag pusil. Kapin isa ka semana nga ginmonitor si Buning kag natukiban nga nagakuha sa supply sa Iloilo City kag ginabaliga sa Leganes kag sa mga kaiping nga kabanwahanan. Ginpandaman naman ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan ang mga nagapadayon pa sa illegal drug trade nga mag-untat na kay indigid mag-untat ang kapulisan sa paglagas sa ila tubtob sa madakpan sila. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Top 6 most wanted person sa Western Visayas nadakpan sa siyudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Arestado sa kapulisan ng top 6 most wanted person sa Western Visayas sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Ang suspect kilala si alias Martin, 55 years old, kag residente sang Iloilo City. Kaso nga rape ang ginapangatubang sang suspect. Ang madinalagon ng operasyon ginpatigayon sang Iloilo City Mobile Force Company, Iloilo City Police Station 6, City Intelligence Unit kag Regional Intelligence Unit 6. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, ang pagka-aresto sa wanted person nagapakita lang sang padayon nga dedikasyon sa kapulisan nga mga aresto ang mga kriminal nga may salabton sa lahi. Sa karon, yara ng suspect sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 6. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Naka-avail sa libre na medical services sa Kapitolyo ang mga empleyado kag mga kliyente kadungan sang National Hospital Week kag Hospital Management Office kaupo ng 13 ka provincial kag district hospitals naghatag sang free medical services ang opisina bilang kabayan sang ilang pagpanikasog nga palapito ng kalidad sang healthcare sa mga Ilonggo. Laki pa sini nga mga libre nga serbisyo karon ang medical check-up, CBG
monitoring, nerve screening, neuro screening, kag HIV screening. May wellness kits kag iban pa nga freebies na ginhatag man sa mga empleyado kag mga kliyente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 55 ka PWD, PDL kag ALS beneficiaries ginpaidalom sa hair grooming kag beauty care training sa LGU Pasig City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Erenya. Gimpaidalom sa hair grooming ka beauty care training ang 55 ka persons with disabilities o kang PWDs, persons deprived of liberty o kang PDLs kag alternative learning system o kang ALS beneficiary sa syudad sang Pasig sang lokal nga panguluhan. Ang training kabay sang 3G, ang gupit ganda't galing program nga ginpangunahan sa Office of the City Mayor, kaupod ang Office of the City Social Welfare and Development kag partners gikan sa pribado nga sektor. Tinutuyo sining hanason pa ang abilidad sa marginalized sectors para sa ilang self-employment kag sustainable income generation. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 60 ka young entrepreneur sa Western Visayas ginhanas ang DTI pinaagi sa YEPBay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Yerbas. Nagpedalom sa 3 kadlaw nga intensive business training program ang sa isang ka young entrepreneur sa Western Visayas. Inisidalom sang Youth Entrepreneurship Program Bootcamp for Young Entrepreneurs o kung YEPBYE 2025 kaginiwat sa Department of Trade and Industry Western Visayas sa syudad sang Iloilo sang Damlaglang. Ang bootcamp nag-focus sa 4 ka critical business areas nga ginalakipan sa pagtukod sa mapag-on nga business identity, pag-apply sa design thinking kag business model canvas, pag-adapt sa customer-centric marketing nga digital transformation, kag pagtuon sa labing importante nga mga finance function. Sa 60 ka partisipante, 20 ang nahatagan kahigayunan nga makabasakop sa final pitching competition sa din ilagin pakita ang ilang mga business strategies sa panel of expert. Sa ulihi, ginhingadan nga top 5 winners sa Marian Jacinth Delgado sa plan sa iyang ati-atihan Avenue Food Park. Marjan Morales ang San Dionisio Iloilo sa Selva's Vineyard. Shalene Ann Zamba sang Gimara sa Iyatashi Mushroom Farm. Jude Patrick Ruiz Delpin sa Kapi sa iya Jude Lights Enterprise. Kag JB Espada sa Bago City sa iya Espada Cafe and Resto Bar. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sa Himaras nagpakigbahin sa WOFEX 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sa balita. Nagpakigbahin ang probinsya sa Guimaras sa pinagadako kag prestiyoso nga food expo sa Pilipinas, ang WOFEX 2025. Ini sa kation para mabigas ang probinsya ay labi na ang mga mismi, ang mga kalidad nga produkto sa mga Guimaras noon sa mas madamo nga pumuluyo. Ang probinsya sa Guimaras nagabuhilog upod ang Iloilo City Government, Iloilo Mines Alliance, Iloilo Hotel Restaurants and Resorts Association, kag Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council o kung MIGENC. Sarang mabakal sa mga bisita ang world-class nga paho sa probinsya kag iban pa nga lokal nga produkto. Bukas man ang probinsya sa bagong merkado, partnerships kag investments para sa mga local producers. Para sa Bagong Pilipinas, Walter Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Mora sa Radyo Pilipinas, alas 8:24 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sa Biyernes, Agosto 8, tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning sa aton siniya mga listeners kag Facebook live viewers. Nagaupod sa aton siniya nga pagpangalagad subong nga aga. Ako nagid lamang ang inyong alagad, ang inyong tagbalita, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.